Dahil palapit na po ang pambansang halalan ay painit ang usapin at bakbakan sa politika. Mayroong positibo na kung titigan po natin, pero mayroon ding negatibong aspeto na maraming mga Pilipino ang kasama din sa bakbakan. Hindi lang mga kandidato yung magkakalaban, pati yung mga supporters ng mga kandidato, parang sila rin yung magkakalaban. At parang mas mainit pa silang magdebate kaysa sa mga kandidato. So, bilang mga tagasunod ng Panginoong Yesus, alam naman po natin na hindi naman po nararapat na tayo ay makipagsalpukan sa mga nag-aaway sa politika. Pero hindi naman din dapat na tayo ay dumistansya at sabihin natin na, nako, wala akong pakialam dyan. Pagka politika, marumihan. Yung iba, hindi na lang ako boboto. Wala din naman ako na mapipili. So, tandaan po natin, meron po tayong hindi lang karapatan, hindi lang privilege. Meron po tayong responsibility na makibahagi sa sistema ng demokrasya sa ating bansa sa pamamagitan ng pagboto. Hindi lang bilang isang Pilipino, hindi lang bilang isang mamayang Pilipino, kundi bilang isang Kristiyano. Inutos po sa atin ito ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 13, verse 1, magpasakop kayong lahat. Walang exempted, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. So lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. So, ibig sabihin, kung andun yung kamay ng Diyos sa sino mang nasa posisyon sa ating gobyerno, at hawak-hawak ng Diyos, hindi lang yung mga ginagawa natin sa iglesia o yung ministry natin, hawak-hawak din ng Diyos maging ang politika. Ibig sabihin, bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos, ay meron din dapat tayong pakikibahagi sa mga usapin sa politika. So, ang gagawin po natin ngayong araw na ito at sa susunod na linggo, ay pag-usapan po natin ano ang tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa anong dapat na response natin. Kapag tayo ay boboto, tapos ngayon yun, and then pagkatapos ng pagboto, ano na pagkatapos? So next week, yun po yung pag-aaralan natin. Okay? Pero yung mga wala pang 18 na nandito, huwag niyo isipin na, wala akong pakialam dyan. Hindi naman ako nakarehistro pa sa pagboto. Kaya yung mga aalis naman, hindi naman makakaboto. So huwag niyo isipin na ito ay para lang sa mga botante. So kahit mga bata, dating po yung araw na kayo ay lalaki. Okay? So kung hindi man ninyo naiintindihan, ano ba yung sinasabi ni Pastor Derek na yun? Tanungin niyo yung nanay ninyo, saka tatay ninyo. Dating po ang araw, kayo ay boboto. At kung hindi man kayo boboto, para alam po ninyo kung ano yung dapat na ipanalangin ninyo sa ating bansa. At ipanalangin ninyo sa church natin. Kasi marami po dito ang mga botante. So how do we pray for each other patungkol po sa election? So lahat po ito ay para sa atin. So sa mga boboto, lalo na, nagtatanong po kayo na sino kaya ang aking iboboto? Marami nang nagtatanong sa akin, Pastor, sino ba ang iboboto mo? Di ba? Meron sa inyo, pagdalaw ko pa lang sa bahay, pagbukas ng gate, Pastor, sino bang iboboto mo? Okay? And then, sasabihin ko po sa inyo. Makinig po kayo mabuti. Bubulong ko lang. Hindi ko talaga sasabihin sa inyo. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, okay? At huwag niyo rin isipin na pakinggan ko yung sermon ni Pastor. Kahit di siya magbanggit ng pangalan, pero I will read between the lines. Baka meron siyang ini-endorso. Okay? Wala po akong i-endorso na kandidato. Alam ko po kayo ay meron ding karunungan na ipinagkaloob ang Panginoon. Pero siyempre, dapat meron man lang tayong guidelines. Hindi naman yung basta-basta lang kung sino lang magustuhan natin, kung sino lang yung type natin na iboto. So ano ba yung dapat na pamantayan natin sa pagboto sa ibobotong kandidato? Number 1, conviction. Ano ba yung mga pinaniniwalaan ba at pinapahalagahan ng kandidatong ito? So kahit anong posisyon, hindi lang Pangulo, tinutukoy ko dito. Kahit mga konsehal ng bayan. Ang mga pinaniniwalaan at pinapahalagahan ba niya ay sang-ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa buhay, sa pamilya at sa bayan.
Pangalawa, competence. May sapat ba siyang kakayahan at karanasan para gampanan ang tungkulin ng isang lingkod bayan? Ayon syempre sa posisyon na kanyang tinatakbuhan. Kung gagawa man siya ng batas, pambayan man o kaya ay pang buong bansa, o magpapatupad nito, pang bayan man o pang buong bansa. And then pangatlo ay character. Hindi lang po husay, galing, talino at tapang ang kailangan. Yung kandidato ba na iboboto natin ay sang-ayon ba sa karakter na nais ng Diyos ang kalagayan ng puso niya, ng pananalita niya, at pakikitungo niya sa lahat ng klase ng tao? Pastor, wala namang papasa dyan sa nais ng Panginoon sa leadership. And yes, alam po natin yon. Kung ba Kristiyano yung kandidato, iboboto na natin? Kristiyano yan, kasama natin yan. Dapat nating iboto yan. Lamang ang Kristiyano na kandidato dahil syempre andun yung kanyang karakter na hinuhubog ng Panginoon ayon sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Pero mahalaga din yung karanasan at kakayahan. Kasi ang involvement sa politics, so kung meron man sa inyo ang iniisip balang araw, kakandidato na mayor o kaya ay gobernador, ito po ay stewardship. Stewardship. Na kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon ay magampanan ng mahusay at buong karunungan. Okay? So, hindi ko na pagtatagalin. Okay? Ang pag-usapan po natin ngayon, hindi yung kung sino ang iboboto. Mahalaga yun eh. Mahalaga naman pag-isipan natin. Pero, isipin po ninyo mabuti na sa damdamin ko, sa role ko din bilang pastor, at yung concern sa atin ng Panginoon, merong mas mahalagang tanong na dapat po nating pag-usapan. Hindi yung sino ang iboboto ko. Kasama yon. Pero, ang mas mahalaga doon, paano ako boboto? O kaya, ano ang puso na dadalin ko sa pagboto o pagpili ng aking iboboto? Bakit? Kasi, isipin niyo, kahit magsabi naman kayo ng mga, itong kandidato na to, walang mangyayari sa Pilipinas kapag yan, masamang ugali niya, tapos, yan, mangungurakot lang yan, o yan, ito magaling yan. Kahit na-evaluate natin yung kanilang katangian, pero alam natin, hindi natin hawak ang puso ng ibang tao. Pero, at wala tayong pananagutan sa Panginoon kung anong gagawin nila kung sila man ay maluklok sa posisyon. They are accountable to God. And we are accountable to God pagdating sa kalagayan ng puso natin. Na ano ba yung karakter na ipinapakita natin sa pagpoproseso po natin ng nangyayari dito sa politika? Natanungin po natin sa sarili natin, anong pinagkaiba natin ng mga Kristiyano sa karaniwang mamamayang Pilipino kapag ito ang pinag-uusapan? Meron bang pagkakaiba sa paraan natin ng pananalita? Kahit napabot tayo, ayaw natin sa isang kandidato, meron bang pagkakaiba dun sa pagdadala natin ng ating pinopost sa Facebook o kaya sa pakikipag-usap sa iba? Nakikita ba yung karakter ng Panginoong Jesucristo sa atin? O katulad lang din tayo ng iba? So that's my main concern. Concern ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. At mas concern siya doon kaysa kung sino ang iboboto mo. Pero, syempre, maaaring kung sino ang iboboto mo ay magpakita ng kalagayan ng puso mo. Pero pinakamahalaga, ano ba yung puso na dadali natin sa pagboto? Magbibigay lang po ako ng 5. Okay, number 1. Wisdom. So, sa pagboto, ano yung mga katangian o kalagayan ng puso ang dapat makita sa atin? Una, wisdom. Ang pagboto, kailangan ng karunungan na galing sa Diyos. This is not a popularity contest. Hindi ko mo sikat, hindi ko mo kilala, hindi ko mo artista, ay yun na yung iboboto natin. Okay? Hindi rin pwedeng suntok sa buwan, tapos okay lang, sa May 9 na lang. Pag upo ko sa voting precinct, doon na lang ako mamimili ng iboboto. Okay. Number 1, number 3, number 5. Okay. Medyo mahirap kasi marami tayong kailangan iboto. So, ibig sabihin, marami tayong kailangan pag-aralan. Marami tayong kailangan i-research tungkol sa mga kandidato. So, meron tayong responsibility na kilalanin sila. Hindi kung ano lang basta yung nababalitaan natin. Kasi iba-iba naman yung nababalitaan natin. Hindi ko mo naging viral sa social media na pinost ng ganito, shinare ni ganito. Feeling natin totoo na. Na hindi mo lang tayo nag-iisip,
hindi man lang tayo nag-research. Pero kung tutuusin, kahit na anong research ang gawin ninyo, kahit na kilala ninyo ang isang kandidato, alam naman natin na kung pag-uusapan yung conviction, pag-uusapan yung competence, pag-uusapan yung character, mukhang walang pasado. At kahit na Kristiyano ang isang kandidato, we all failed. Lahat po tayo ay bumagsak sa standard ng Diyos. Binigyan tayo ng responsibility ng Diyos si Adan, si Eva na pamahalaan ang lahat ng nilikha. Lahat po tayo ay bumagsak doon. Merong corruption sa puso ng bawat isa. At lahat po tayo ay bumagsak sa pamantayan ng Diyos. So, kahit na makita natin yung isang kandidato, ito yung best. Ito yung best na option para maging presidente ng Pilipinas. Hindi rin naman natin alam kung ano mangyayari sa kanya after 3 years or after 6 years. Hindi natin alam kung siya ay magbabago for better or for worse. Hindi natin alam. We only know so much. So pagdating natin sa pagboto, aminin po natin limitado ang kaalaman natin. Hindi naman natin malalaman ang lahat-lahat sa buhay ng mga kandidato. Hindi naman natin alam kung lahat-lahat na nababalitaan natin, yun ang totoo. Paano kung may mga nakatago na hindi naman natin alam, tapos yun ang susulpot kapag sila na ang naluklok sa pwesto. So, limitado ang alam at dunong natin. Pero ang Diyos, ang dunong ay walang hangganan. Job 37:16. Marami tayong hindi alam. Pero ang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng bagay. 1 John chapter 3, verse 20. Pero syempre, hindi naman ang Diyos ang boboto para sa atin. Oy, Lord, ikaw naman nakakaalam. Ikaw yung bumoto. Hawakan mo yung aking panulat. Ikaw yung mag-shade kung sino dito. And alam din natin na in God's sovereignty, sa desisyon niya, sa karunungan niya, di natin maunawaan, pinagpapasyahan niya na ilagay sa pwesto yung mga tao na bagsak naman sa kanyang standard. So, it's not our responsibility na alamin kung sino ang iluluklok ng Diyos sa pwesto. Ang responsibility natin ay humingi ng karunungan sa Kanya, humingi ng gabay sa Kanya, at bumoto ayon sa dinidikta ng ating konsensya. Mahalaga po na manalangin tayong mabuti. Pray bago po kayo bumoto. Bago man lang kayo pumunta dun sa voting precinct, baka dami na nag-iintay sa inyo, doon pa kayo nagpe-pray. Okay? So sa bahay, ilang araw bago yun, manalangin kayo sa Panginoon, at ang po natin yung pinapangako sa atin ng Diyos. Santiago, chapter 1, verse 5. Pwede bang basahin natin ito sabay-sabay? Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Sabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ko alam. Nahihirapan ako, nalilito ako, tulungan ninyo ako. Kung pangako ito ng Diyos na ibibigay sa atin ng karunungan sa mga paghihirap na dinaraanan natin sa buhay, ganun din ang pangako niya sa hirap ng pagdidesisyon kung sino ang iboboto. Okay? That's number 1, wisdom. Pangalawa, humility. So, ang pagboto, dapat mayroong puso na magpakumbaba. So, sabihin natin, okay, sinunod ko yung payo ni Pastor. Nag-research ako, nagsaliksik ako, tinignan ko anong biodata niya, experience ng kandidato na ito, at feeling ko, siya talaga ang pinakamahusay sa lahat ng kandidato. So, tapos sasabihin mo na, ang iboboto ko ay si ganito. Kala nyo magbabangit ang pangalan. Ang iboboto ko ay si ganito, at siya naman talaga ang dapat iboto ng lahat ng Pilipino. Sabi mo sa kaibigan mo, kung ang iboboto mo ay si ganito napakalaking pagkakamali. Okay marinig mo yung friend mo na yung iboboto niyang kandidato, yung kandidatong ayaw mo. Tapos sasabihin mo, okay, sa isip-isip mo lang ganito. Ano ka ba naman? Hindi ka nag-iisip. Wake up! Ano yung dating? Feeling natin tayo yung tama. Feeling natin, nagkakamali yung iba. Feeling natin tayo yung nag-iisip. Feeling natin sila hindi nag-iisip. Okay, lumabas yung survey. Tapos karamihan ng mga Pilipino, ito yung preferred na Pangulo.
at vice-presidente. Tapos sa isip-isip natin, ano ba naman itong bansang Pilipinas natin? Ano ba itong mga Pilipino? Hindi mga edukado, kasi mga immoral, mga walang takot sa Diyos. Kaya siya yung pinipili na kandidato. Pwedeng may reality. Pwedeng is a reflection of our culture. Pero kapag yun yung nangingibabaw sa isip natin, andun yung tendency na itinataas natin yung sarili natin. Ikaw na yung righteous, sila hindi. Ikaw na yung matalino, sila yung hindi. Ikaw na yung may pagmamahal sa Pilipinas, sila hindi. Ikaw na. Ikaw na din tumakbong presidente. So bilang mga tagasunod ni Jesus, we must reflect yung humble character ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin, sa pagtingin natin sa ibang tao, kahit feeling natin nagkakamali sila. At maramdaman natin yun eh. Pero dapat ang saloobin natin ay katulad ng Panginoong Jesus. Ano sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 5? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na may taas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Wow. Underline yun, ha? Ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ng isipin niyo, kundi ang kapakanan ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo ang pananaw ninyo. So, sabihin man natin, napili mo yung best candidate. Ayon sa panalangin mo, ayon sa sinasabi ng konsensya mo o sa pag-aaral mo. Pero in humility, itong sasabihin mo, siya ang iboboto ko. Siya ang iboboto ko. Pero maaari na hindi ko nakikita lahat. Maaari na magkamali ako. Maaari na kung sino man, siya man yung iboto ko, maaari namang magkamali kung siya yung maging presidente o vice-presidente o gobernador at hindi niya maganap yung responsibility na nakaatang sa kanya. And that's humility. Yes, nasa atin yung Holy Spirit. At lamang tayo sa mga non-Christians kung pagbabasihan yung wisdom na galing sa Panginoon. Pero in humility, aminin po natin, nagkakamali din tayo. We don't know everything. And we can be foolish and ignorant pagdating sa halalan o sa pagboto. Okay? Number 3. Love. Dapat po makita sa puso natin yung pag-ibig. Mainit ang usapin sa politika. Kahit mga Christians nag-aaway. So kung kayo may Facebook, meron na kayong mga in-unfriend na mga Christians dahil hindi sinusuportahan yung kandidato ninyo. Kahit mga pastor, nag-aaway. Pinagtatalunan tungkol sa politika. Kasi we are not humble, tapos we are passionate sa isang kandidato. Ibig sabihin, passionate tayo na ikampanya, ito dapat manalo, ikakampanya ko. Tapos ito hindi dapat manalo, kailangan ito yung siraan natin, okay, pakita natin kung ano yung mga pagkakamali niya. Meron kang kapatid sa Panginoon na merong ibang pananaw. Ikaw, iboboto mo si ganito. Siya, iboboto si ganito. Hindi yung pwedeng sabihin, Christian ka ba? Akala ko Kristiyano ka. Bakit siya ang iboboto mo? Pag yan ang nanalo, tapos nagkagulo sa Pilipinas, mananagot ka sa Diyos. Meron po tayong pamantayan sa pagpili sa pagboto. Pero I don't believe there's such a thing as a Christian vote. Kung Kristiyano ka, dapat siya yung iboto mo. Malaya po tayo na iboto ang sino man ayon sa resulta ng panalangin natin at dikta ng konsensya natin. And because of that freedom, yun po ibig sabihin ng democracy. Ang sistema po ng ating gobyerno ay demokrasya. And I believe it's still a good thing na meron tayong choice sa ating iboboto. Ibig sabihin, magkakaiba-iba tayo. Pero hindi ibig sabihin na tayo mag-aaway-away. Hindi ibig sabihin na mahadlangan yung relasyon natin bilang magkakaibigan at magkakapatid sa Panginoon. Okay? Tandaan po natin, wala tayong pinaglalaban ng posisyon sa gobyerno. Sila po ang magkakalaban, hindi tayong mga Kristiyano. Okay? So, yun po yung kailangang maalala natin. At sila naglalaban sa mga posisyon. Pero
Tayo, wala po tayong pinaglalaban ng posisyon. Alam natin, if you're a Christian, we are already secured in our relationship with Jesus. Yun po ang posisyon natin. At hindi na natin paglalabanan yon dahil tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. Your identity ay hindi nakasalalay kung sino yung kandidato na sinusuportahan mo. Kahit pa yung kasama natin sa church, merong profile sa kanyang Facebook na nakaganyan, hindi ibig sabihin na yung identity niya ay nakakabit dun sa kandidato na yun. O kaya may suot na, ano yung nilalagay dito? Baller, tapos nakaganyan. Hindi ibig sabihin na yun yung kanyang identity. Our identity is on a relationship with Jesus. Kahit magkakaiba ang iboboto natin, merong mananalo, merong matatalo. Pero tayong lahat ay mananatili na magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba yun? Nagpapasalamat ako sa Panginoon at wala pa akong nakikita ng mga members ng church na nag-aaway sa Facebook. O baka sa mga private messages siguro. Meron. Hindi ko nakikita yun eh. Pero paalala po ito sa atin lahat. Tandaan po natin, mas mahalaga yung ating patotoo kaysa ating pagboto. Nakatingin yung mga tao. Tinitingnan ko ano yung response natin patungkol sa usaping politika. Kung paano natin i-handle yung mga disagreements natin ng maayos at may pagmamahalan. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 13:35, "By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Ang misyon natin sa buhay ay pakilala kung kanino tayong disipulo, hindi kung sino ang kandidato natin. Mahalaga po yung ating patotoo kaysa sa ating pagboto. Okay, pang-apat, ano dapat yung puso natin? Ngayong eleksyon, number 4, faith. So yung ating pagboto, na maipakita po natin kung nasaan ang tiwala natin. Kasi kung boboto tayo, in a way, it's a vote of confidence. Yung bang tinatanong mo sa sarili mo, sino kaya ang mapagkakatiwalaan sa kanila? Sino kaya yung kumpiyansa ako na kapag siya yung nanalo, ay maganda yung mangyayari sa government, sa bansa natin. Pero, kung ikaw sa pagboto, naghahanap ka ng isang tao na siyang solusyon sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng problema ng bansa, you are looking for a Messiah. At hindi mo yung matatagpuan sa presidente. And you are guilty of idolatry. Dahil walang iba na makakatuluyang mapaglaho ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng krimen, ang lahat ng kahalayan, maliban sa Panginoong Jesucristo. At gagawin niya to sa kanyang muling pagbabalik. And He is our Messiah. So, yes, may tiwala ka sa kandidato mo, but don't put your faith in Him. Put your faith in God. So, ang iba naman natatakot. Yung iba, sobra naman tiwala sa kandidato. Yung iba naman natatakot. Hala, paano na yan kapag siya naging presidente? Ano nang mangyayari sa bansa natin? Ano na lang mangyayari sa mga anak natin? Paano nang kinabukasan ng bansa natin? Baka magkagulo. Tandaan po natin, ang takot, ang pangamba, ang pag-aalala ay nagpapakita naman ng kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. We fail to believe na mayroong tayong Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa Pangulo. Meron tayong Diyos na mas marunong kaysa sa Pangulo. Meron tayong Diyos na always in control of everything. Kahit na ang maging presidente natin ay maging out of control ang kanyang pamamahala. And He is our confidence. God is our confidence. Siya yung pagtitiwalaan natin sa lahat ng ito. Ang Diyos ang makapangyarihan, makapangyayari at may hawak ng lahat ng nangyayari at mangyayari sa bansa natin. God is sovereign. Yun po yung confession natin bilang mga Kristiyano. God is sovereign over our nation. Hindi lang yon. God is sovereign over all the nations of the world. Hawak niya. At nasa pagpapasya niya kung sino man ang mamumuno sa ating gobyerno. Sabi ni Propeta Daniel, isang lingkod bayan sa Babylonia. Pinakita niya yung tiwala niya sa Panginoon. Daniel chapter 2, verse 20 and 21. Purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ang matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon.
Siya ang nagpapasya kung sino ang magiging presidente. At siya rin ang nag-aalis sa kanila, sa kanilang trono. And then binigyan ni Daniel ng warning si Haring Nebukadnezar, kapag siya'y magmamataas, ibababa siya ng Diyos. Hanggang ma-realize niya, sinasabi sa Daniel 4:25, hanggang kilalanin niyo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Boboto tayo, mananalo yung pinakamaraming botong. Pero sa bandang huli, pasya ng Diyos ang masusunod. And we'll put our faith in Him na marunong ang Diyos. Marunong ang Diyos. Ano man ang maging resulta ng eleksyon ito, wala tayong dapat ikatakot. Gaano man kasama, gaano man kakurakot, gaano man kabagsik ang maging presidente natin, tandaan natin, ang puso ng taong yon ay hawak-hawak ng Diyos. Proverbs 21 verse 1, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. Sa panahon ni Moises, pinatunayan niya ito nang pinatigas niya yung hari ng Ehipto para maipakita yung kapangyarihan niya hanggang mapalaya yung mga Israelita sa kanilang 400 years of slavery. At paglipas ng ilang hundreds of years, nung nabihag yung mga Jews sa Babylon for 70 years, ang hari noon ay si King Cyrus of Persia. Pinalambot ng Diyos ang puso niya. Tingnan po ninyo, 2 Chronicles 36:22. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias, hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Sinulat ito at pinadala sa kanyang buong kaharian. At nakalagay sa sulat na yon ang pasya na lahat ng mga Hudyo na nasa Babylonia ay maaari nang bumalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem. Hawak ng Diyos ang puso ng lahat ng mauupo sa ating gobyerno. Ang tiwala natin, wala kung sino man sa mauupo na yon, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And number 5, related din sa number 4. Pero pag pinag-usapan natin yung hope, may kinalaman ito kung anong pagtingin natin sa hinaharap. Kasi, maraming mga Pilipino, resulta din ng survey, o kaya pagka nag-uusap-usap tayo, kapag pinag-usapan natin ang kinabukasan ng Pilipinas, maraming nega kung mag-isip. Okay, yung puro negatibo, yung lumalabas sa bibig nila, ito yung mga pessimist, sasabihin nila, nako, wala nang pag-asa ang Pilipinas, boboto-boto pa, kampanya pa ng kampanya, kahit naman sino manalo dyan, pare-pareho lang din ang kahinatnan natin. Or meron namang iba, marami namang may positive na outlook. Umasa sila. Gaganda yung takbo ng kabuhayan ng bansa. Gaganda yung ekonomiya. Gaganda yung kalagayan ng peace and order. Kaya pag namimili sila ng mamumuno, naghahanap sila, sino kaya ang magdadala sa atin sa isang glorious future sa ating bansa? Wala pong masama na maghangad ng mabuti para sa ating bansa. Pero wag na wag nating iisipin that our best life ay nakasalalay o nandito sa buhay natin sa mundong ito. Yes, we want a good future. Pero dating yung future na yon, hindi sa loob ng 6 na taon, hindi sa loob ng 20 taon, dating yon sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. And that's our hope. Ang hope natin hindi nandun sa ano kayang gagawin ng susunod na presidente. Ang hope natin nandun sa ano kaya yung gagawin ng Diyos para maisulong yung kanyang layunin sa mundong ito. And yun ang hope natin. Bakit? Kasi kahit anong mangyari, the gospel of Jesus is advancing. Kahit anong mangyari. Kahit na dumadami yung kasamaan, kahit dumadami yung krimen, kahit dumadami yung mga kurakot, mas nakikita natin, mas nakikita ng mga tao kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa isang tagapagligtas. Mas nakikita natin kung gaano laki ang pangangailangan natin sa isang righteous ruler. Siya yung ating King of Kings, siya ating Lord of Lords. Kahit na dumadami yung mga masasamang balita, doon nakikita natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa magandang balita ng Panginoong Jesus. So tandaan po natin, ang problema ng bansa natin, hindi MRT,
hindi poverty, hindi economy. Ang problema ng bansa natin ay yung malayong relasyon sa Diyos at walang sino mang presidente ang makapagbibigay ng solusyon doon. Walang iba maliban sa ating Panginoong Jesus. And when the gospel of Jesus is advancing, the kingdom of God is coming. Totoo na narito na yung kaharian ng Diyos. Kasi tayo'y sumusunod sa Kanya. Tinuturing natin siyang hari. Pero hindi pa natin nakikita ng lubusan yung kaharian ng Diyos. Iniintay natin yon na sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, dating ang araw, wala nang kasalanan, wala nang kasamaan, wala nang kahalayan, wala nang pagnanakaw. Lahat ay bago na. And we put our hope in the second coming of Jesus. Sabi sa 1 Timothy 2:3 and 5. Ito yung desire ng Panginoon para sa lahat. This is good and it's pleasing in the sight of God our Savior. Yung manalangin tayo sa mga nasa pamahalaan. Sabi niya, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. There is one God, there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Ito din yung mangibabaw na desire sa atin. Gaano man tayo kapassionate sa kandidato na sinusuporta natin, sana mas mainit pa tayo na ipangampan niya na mayroong nag-iisang tagapagligtas. Hindi na siya kailangang iboto kasi siya ay nasa kanyang trono na, kilalanin mo man siya o hindi. At we proclaim His name. At dating siya, 1 Corinthians 15:24, dating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Huwag lang 6 na taon ang isipin natin. Isipin natin yung susunod na 6,000, 6 na milyong taon. Philippians chapter 2 verse 10, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Titus chapter 2, verse 12 and 13. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Habang iniintay natin ang napakagandang pag-asa, ito yung pag-asa natin, na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito ang pagbabago na darating. Ito ang inaabangan natin. So we pray for our hearts. We pray for wisdom. We pray for humility. We pray for love. We pray for faith. We pray for hope na ma-develop sa puso po natin. At tandaan po natin, ang panahon ng eleksyon ay napakagandang pagkakataon para maisulong ang magandang balita ng Panginoong Hesus. Kahit ang daming masamang balita na babalita natin sa mga kandidato o sa posesyo ng ating pamahalaan, samantalahin po natin yung pagkakataon. Sabi, utos natin ng Diyos, Colossians 4:5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Meron po tayong pagkakataon, huwag nating sayangin. Maraming tao, hat na hat kapag politika ang pinag-uusapan. Ipasok natin ang Panginoong Jesus sa politika. Huwag natin siyang etsapuera. He is Lord of everything. Hindi lang ng church, kundi ng government, kundi ng country natin. So mainit ang usapin sa politika. Maraming passionate sa issues. Sabi ng isang kaibigan ko sa Facebook, kung gano'n lang din kainit, kung gano'n lang din kainit yung passion ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus, na pag-usapan ay pamalita ang Panginoong Hesus, matagal na sanang nagbalik ang Panginoong Hesus. We are so hot pagdating sa ganong issues, but we are so cold pagdating sa responsibility natin bilang mga saksi ng Panginoong Hesus. A reminder po sa atin, your primary identity ay hindi isang botanting Pilipino,
kundi isang tagasunod ni Kristo. Ang mission natin ay hindi ipangampanya yung kandidato natin o ibagsak yung kandidatong ayaw natin. Ang mission natin ay ipakilala si Kristo sa lahat ng Pilipino. Kung ano man pakikipag-usap natin sa ibang tao, kung ano man ang pinopost natin sa Facebook, ipakilala natin si Kristo. Huwag nating sasayangin ang bawat minuto, ang bawat araw na lumilipas. Ipakilala natin si Kristo sa salita natin at sa pag-uugali natin tungkol sa eleksyong ito. At kung meron man sa inyo nalilito, hindi malaman kung anong paniniwalaan na katotohanan ngayong eleksyon na ito, hindi man natin alam ang lahat, hindi man tayo sigurado sa mga iboboto natin. Pero ang sigurado tayo ito, si Kristo lang naman talaga ang pag-asa ng lahat ng Pilipino at ng buong mundo.